Sa nakaraan nating kwento nakita natin na nagmamadali ang pinsan ng ating bida para balaan ito para sa darating na duel nila na napaagang araw kaya kailangan na daw nitong takas habang may oras pa, kaya naman pinakalma nito ng ating bida at huwag mag-alala sa kanya dahil nga di pa nito alam ang totoong kakayahan na ngayon ng ating bida pagkatapos nitong mapakalma. Ng ating bida lubos naman ito nagpasalamat sa ating bida. Pumunta naman eksena sa dalawang patay gutom ang head elder at sa kaniyang anak, kaya naman pinag-uusapan nila ang di na daw pagsipot ng ating bida sa kanilang duel. Dagdag pa ng head elder, abot na daw nila ang tagumpay at kahit naman daw umattend ang ating bida. Huwag daw nito patayin daw ito agad pahirapan muna daw niya ito. Lumabas na din ang mga dalawang patay gutom para pumunta na sa venue at nasalubong nila ang iba pang elder at binabati nila sila at sinasabi pa nila na wala na daw magagawa ang ating bida sa anak nito kaya naman tuwang-tuwa naman. Nakikinig sa mga papuri itong patay gutom na ang ng head elder. Napapag-usapan nila na ngayon araw na ito naabot kamay na daw ng anak ng head elder na ito na ang mangguna sa rangkang sa pinakamagaling ngayon sa generation nila. Bigla naman napangiti ang patay gutom na kaduel ng ating bida sa paglingon nito. Kaya pala napangiti ito nakita nito ang ating bida na hindi pala tumakas sa kanilang duel. Habang naglalakad na ating bida nakita naman nito ang mga patay gutom na parang hinihintay at tatawanan pa sa pagdating ng ating bida. Nasasabi nga ng ating bida na iba daw talaga ang influence ng kanilang head elder na marami itong suporta na natatanggap. At nasabi naman ng ating bida na kahit daw ang kanyang uncle ay isang patriarch, wala man lang lumalapit rito at batiin man lang. Kaya nga nasabi ng ating bida na kailangan nga talaga nitong linisin ang kanilang pamilya at hindi daw pwedeng ganito. Ang nangyayari dito, nagkaroon ng matinding komosayan dahil sa ginawa pala ng kaduel ng ating bida na sasabi kasi nila na tingnan daw nila ang naka-levitate ito at napapabilib sila, kaya naman napatingin na lang din ang ating bida sa direksyon nito. Pinakita naman si Yang Jing na nasa eringa at nasasabi ng mga nandoon ang pag-levitate daw ng ganyang kataas ay nasa 7 star na daw at patuloy pang ang nagpapakitang gilas pa ito. Pati ang mga ibang elder na kino-congratulate nila ang head elder sa pag-angat daw ng anak nito at alam na daw ang magiging resulta na gaganaping duel. Habang pinag-uusapan si Yang Jing ng karamihan bigla naman itong nag-superhero landing at nagpapakitang gilas nga ito sa lahat. Sabay pagtayo nito sinabi agad nito na nandito daw patalaga ang ating bida para sa kamatayan daw nito at di pala daw vina-value ng ating bida ang sarili nitong buhay. Walang nang paki ang ating bida sa mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Yang Jing at nasabi pa nga nito na sobrang napahiya sa ating bida na hindi daw siya pinapansin. Dahil mas inalala pa nito ang kanyang pinsan na nananginginig at lumalabas ang trauma nito sa mga pinagdaanan sa mga patay gutom na ito. Halatang takot na takot ito at nanganginig at di makasagot sa tanong ng ating bida kung okay nga lang daw ito. Napalingon nga ang ating bida sa tinitingnan ng pinsan ito bakit ito nanginginig lalo. Isa na naman patay gutom ang dumating at ito si Lin Beihua. At nilapitan nito ang pinsan niya at sinsabi so ito pala ang Samaire sa cultivation mo at pinutol pa ang buong braso mo. Wala pera namang imek ang pinsan ng ating bida at talagang takot na takot ito. At nakapagsalita naman ito kahit na natatakot at nanginginig nga itong nagsalita na okay lang daw ito pero pakiusap niya wag daw itong gumawa ng gulo kahit daw ngayon lang. Nag-aalala naman ang ating bida at di nakapagsalita sa pakiusap ng pinsan niya. Sumang-ayon naman ang ating bida at okay nga daw at umalis na nga ito upang pumunta na sa stage. At habang papunta na nga ito nagsabi ang ating bida na sabihin daw nito ang lahat once natalo na daw ng ating bida si Yang Jing. Nasa stage na pala ang patay gutom na si Yang Jing at nagsisigaw na pumunta na daw ang ating bida sa stage at accept na daw nito ang kamatayan niya. At mas lalo pa nga nito pinapahiya ang ating bida sa pagsisigaw nito na tumakas na daw ang ating bida at natakot na lang at sa tagal daw nitong di nagpakita. Sa lahat ng 3 taon, ngayon babalik ito pero wala daw parent daw magbabago at mamatay daw parent daw ito. Tatakbo ka ng ating bida at napapangiti ito na tila nagbubuwelo na ito sa pagpunta sa stage. Nagpalipat-lipat ng talo ng ating bida sa mga uluhan ng mga manunood. At sinadya pala ito ng ating bida sa mga patay gutom na head elders at mga kasabwat nito dito ito. Tumalon na ginamit na hagdan.
At nainda ito ng head elder at napatingin na nga lang ang iba na nasambit ang pangalan nito na chini-check nila kung okay lang ba ito. Sinadya nga ng ating bida ito, at galit na galit ang head elder at turuan daw ng anak niya ng leksyon ng ating bida na pangiti pang palanding sa stage. Sabi naman ni Yang Jing wag daw mag-alala ang tatay nito at nag-ready na agad ng isang malakas na pag-atake sa ating bida. Pinapamalas naman nito ang matinding lakas nito sa pagre-release din ng aura at namamanghanga ang mga manunood sa pinaggagawa ni Yang Jing at nasasabi pa ng ilan na wala na daw may nanalo na raw at talaga daw bang makakayanan daw ng ating bida ang atake ni Yang Jing. Payabang pa nito sa ating bida na namnamin muna daw nito ang hangin at tumingin sa kalangitan mamaya daw matutulog na daw ito ng hangganan. May sasabihin po pala si Yang Jing pero di na nito nasabi dahil umatake na pala ang ating bida na sobrang bilis at nagsaitama ito na ma-one punch si Yang Jing at baon sa stage ng kanilang labanan. Timimi naman ang lahat ng manunood at nakakatuwang tagpo na parang hihiwalay na ang kaluluwa ni Yang Jing sa ginawa ng ating bida, at wala ngang imik ang lahat ng manunood at ang ating bida na lang. Pumalakpak sa ginawa niya. Napatingin nga ito sa nakahandusay na si Yang Jing at nasasabi na seryoso ng ating bida na. Ano naman daw ang kinaganda ng isang 7-star at nangailangan daw ng isang suntok ang ating bida para matalo ito. Dali-dali naman nagpuntahan ang mga referee sa stage at tingnan ang kalagayan ni Yang Jing at naghiyawan na nga ang mga tao sa nasaksihan nila na natutuwa pa nga ang karamihan, at napapabilib sa ating bida. Pagbuhat nga nila kay Yang Jing buhay po pala ito at hakatidong sabog sa ginawa ng ating bida. At nagkamalay na nga ito at tinatanong sa ating bida na totoo ba talaga na wala ba talaga ang lakas ng ating bida, dahil di nga ito naniniwala sa pinakita ng ating bida na one punch sa kanya. Sinagot lang ng ating bida ng sarkastikong pagngiti at totoo nga daw. At na double dead pa ito at napasukan ng dugo sa sinabi ng ating bida na kahit daw sa estado parent daw ng lakas ng ating bida di daw parent nito kayang talunin siya. May namumukod changing palekpak ang dumagundong pagkatapos ng laban at pag-uusap ng ating bida kay Yang Jing. At panglingon nga ng ating bida sino ito agad naman ito nakilala at ito daw ang former genius na number 1 sa Chanyu City na si Lin Beihua. Tuluyan na ngang nagsalita ito at lumapit nga sa stage na sabi nga nito na talaga daw hindi niya binibigo ito at ang ating bida ay nakatingin lang na wala lang dito. Pinuntahan niya bigla ang pinsan ng ating bida at hindi nga ito makapagsalita at di alam anong gagawin. Nagsalita nga itong si Lin Beihua at aakmang hahawakan ang pinsan ng ating bida na si Zuan. At di alam anong gagawin ni Zuan sa pagkakataon na ito at nanganginig pa nga ito. Bigla naman natapik ang kamay ni Lin Beihua at nagulat din sa pangyayari. Ang may kakagawan pala ng dinitutuluyan paghawak sa pinsan ng ating bida na si Zuan. Walang iba kundi ang ating bida at seryoso itong bida natin habang si Lin Beihua ay natutuwa pa. At nagpag-it na nga ang ating bida at sinabi na wag daw nitong hawakan si Zuan ng maruming kamay nito at gulat nga ang reaksyon ng pinsan ng ating bida. Nagpakita naman ito ng peking ngiti at wag naman masyadong agresibo daw ang ating bida gusto lang daw nitong batiin ang brother ng ating bida. Sabi pa nitong gusto lang niyang malaman kung okay na daw talaga ito sa kabila ng nangyari sa kanya may taon na rin daw ang nakalipas. At gusto lang din daw nito ay congratulate siya sa mabilis daw na pag-recover nito. At makikita natin hindi naman konbensido ang ating bida sa mga pinagsasabi nito. At sabi ng ating bida so ikaw ba talaga ang gumawa ng pagkawala ng braso at cultivation niya tama ba ika ng ating bida? Kay Li Beihua na seryoso na nga ang ating bida. At sarkastikong nagsalita naman ito na Oy Zuan kausap nito ang pinsan ng ating bida. Di mo pa sinabi ka sa kanya tinutukoy nito ang ating bida na di raw nito pinagtapat ang lahat. Dagdag pa nito na iniinsulto pa ito na sa bagay nakakahiyang malaman pa ng iba kung ganyan ang naging kalagayan mo eka nito kay Zuan. At kabado naman si Zuan sa likuran ng ating bida at walang emek ang ating bida, at nasasabi nito na okay sige total nandito na ako na lang magsasabi ng lahat eka ni Li Beihua. Naglakas naman si Zuan na magsalita na dinado kailangan siya ang magsalita kayang-kaya naman daw sabihin nito sa ating bida ang lahat. At nagulat nga ang ating bida sa ginawa nitong hakbang na biglang salita. Kahit nahihirapan naglakas loob parent si Zuan na magsalita at sinabi pagka-uwi daw nila doon. Niya ipapaliwanag ang lahat wag daw sa mataong lugar daw na kinalalagyan nila at sumang-ayon naman ang ating bida sa sinabi nito.
At habang paalis na ang ating bida bigla naman nitong pinigilan ni Lin Beihua bago pa sila makalayo na teka nga daw kaya naman daw siya nandito meron po do isang rason pa, pupunta pala ito sa pamilya ng ating bida. At may sasabihin daw itong importanteng bagay. At ano naman yun eka ng ating bida rito kay Lin Beihua. Sabi nga nito na nagpunta siya rito na di dahil sa kagustuhan lang niya pero utos ito ng pamilya niya na, kailangan daw nitong ay challenge ang tagapagmana ng Yun family. Masayang masaya pa ito na nagyayabang na tutal nakita nito sino na ang talagang tagapagmana ng pamilyang yun, kaya naman aslong daw na matalo ng ating bida daw ito. Mag-giveaway sila at susunod sa lahat ng condition ng ating bida. At bibitawan di daw nila ang Wayan Metal Mine sa Luoyun Mountain pag nakataon. Dahil sa sinabi ni Lin Beihua di lang ang ating bida ang nakakarinig nito pati ang nasa paligid nila. Kaya nagkaroon ng saring-saring reaksyon ang mga ito. Dami na nilang pinagsasabi ito daw ang pangunahing pinagkukuhanan ng yaman ng Lin family at umaabot pangaraw ng 2 milyon sa kalahating buwan ang kinikita nito, kaya raw eka pa nila ng mga nakarinig kung magdudul daw ang dalawang pamilya. At ito ang magiging kasunduan tiyak na di daw tatanggi rin ang Yun family at ano daw naman pwedeng maibigay ng Yun family pag natalo. Yung medicine garden daw kaya ng pamilyang Yun. Narinig din naman ni Lin Beihua ang sinabi ng medicine garden ng Yun family at yun na nga daw galing daw nito at may nakakalukong ngiti at kabado naman. Ang lalaking nagsabi nito habang nakatingin kay Lin Beihua, at samasang ayon na nga lang ito habang nanganginiig ang boses. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. At narinig din pala ng head elder ang mga pinagsasabi ni Lin Beihua. At nanggagalaiti etong sinasabi na oo tanggap daw nito ang pangyayari na natalo daw sila. At nakuha na nito ang tagapagmana pero di daw ito papayag na ang magiging kasunduan ang medicine garden pag nagkaroon na daw ng laban ang Lin at Yun family. Wala namang emek si Lin Beihua sa mga pinagsasabi ng mga ibang elders ng Yun family dahil sabi nga nila na si Lin Beihua ay nasa 8th level star stage na pero ang ating bida nasa 5th lang daw sobra-sobra naman daw panglalaman nun. At kung gusto daw talaga daw makipaglaban ito mas mabuti daw na pagsamahin muna nila ang lahat ng fighter ng pamilyang Yun at pag-usapan nila sino ang lalaban dito. Pero sinamantala pa ni Lin Beihua ang pagkakataon at di pinansin ang mga nagsisilita na sabi pa nito sa ating bida na. Ngayon daw na ito na ang magiging head ng pamilyang Yun, tatanggapin daw ba ng ating bida ang hamon nila at kagaya din ba ito? Ng mga elder daw ng pamilyang Yun na walang mga buto at mga takot na lumaban. Sa tanong naman nitog si Lin Beihua sa ating bida nakakatawa naman tagpo na tinalikuran na lang nila ito at umalis sinabi pa ng ating bida. Sa pinsan nito na hayaan na lang daw sa mga matatanda ang bangayan na nangyayari at pag-usapan na lang daw nila ang sasabihin nito sa kanya, at naiwan si Lin Beihua na tulala. Tuluyan na ngang umalis ang ating bida at galit na galit si Lin Beihua na talaga daw iniwan ito at hindi daw pinansin man lang. Nakarating na nga sila sa lugar saan nila pag-uusapan ang naudlot na pagbubunyag ni Zuan dito sa ating bida. Sabi na nga ng ating bida dito na natin pag-usapan ang lahat at napabuntong hininga na nga si Zuan at ready na itong magsalita. Sige ito na nga raw. At tuluyan na ngang ekwekwento ni Zuan ang nangyari na ayaw na dapat nitong pag-usapan pa. Gusto na lang na makalimutan daw ang lahat. At 1 taon na nga daw ang nakakaraan sa family assembly ng kanilang pamilya ang Yun family. Nag-usap pala ang patriarch ng family Yun at uncle ng ating bida, nag-usap sila Zuan na sinasabihan ito na interesado daw si Zuan sa isang dalaga ng Lin family na si Lin Mylan. At di na nga tinanggi ito ni Zuan at masayang umamin sa nararamdaman nito. Kaya naman nag-subject na ang patriarch na magpunta sa Lin family at ma-arrange na ang kasal nila at nagulat din si Zuan sa narinig nito. Nasabi na nga ng uncle ng ating bida na tama ito sa mga naririnig niya magpupunta roon para sa ganung mangyayaring gawain at hindi lang naman ito tungkol sa kanila kundi sa future din daw ng pamilya, at alam naman daw ni Zuan na sobrang napilayan daw ang pamilya nila simula na wala ang ating bida. Dati daw na kwento na ang 3 malalakas na pamilya sa Chanyo City ay kabilang ang Lin family, Yun family at ang Iron Wolf Gang, ito ang mga pangunahin malalakas na pamilya. Kaso nga daw iba talaga ang gusto ng Wolfgang family.
Sa pagkawala daw ng ating bida nagsimula na daw ang dagok sa kanila ng Wolfgang family at kinuha ang mga ibang pinagkukuhanan ng yaman at biglang kumalat kasi ang balita na wala na daw ang ating bida. Kaya doon daw naglakas loob ang mga ibang pamilya na kalabanin sila. Kaya mas kailangan daw talaga nilang ma-arrange ang marriage ni Zuan sa Lin family para di na tuluyan sila masakop ng ibang pamilya lalo na ang Wolfgang family. At sabi ng uncle ng ating bida kay Zuan na kung nakalat bigla ang gagawin nilang plano na pagpapakasal nito masisisi daw ba siya ni Zuan. Sabi ni Zuan bakit naman po kita sisisihin bagkos masaya po ko na makakatulong ako sa pamilya at mapapakasalan ko pa ang talagang babaeng mahal ko. At habang pinakita pa ang mga cherry blossom nasabi pa nito na hindi daw ramdam nito na sobra swerte niya kundi pa. Nakakaramdam daw ito ng kasiyahan. Pinakita naman ang tagpo sa Lin family na mukhang may tinatawag silang isang tao. Ito pala si Zuan na mabilis naglalakad papunta dito sa sinasabi niyang mahal niya na habang maaga pa lang magkita sila at makapag-usap. Bago pa lang buksan ni Zuan ang pintuan may naririnig na itong nagsisilita sa loob na bakit daw ito nag-aalala at ano nga daw ang kinakatakot nito at napatingil nga si Zuan sa bukas nito ng pintuan na mukhang may idea rin ito sino itong nagsisilita sa likod ng pintuan. Kaya nga binuksan niya agad itong kwarto at laking gulat nito sa pangyayari. Nakita nito ang kanyang mahal na may ibang kinakasama ito at may nangyayaring di katanggap-tanggap kay Zuan at parang masaya pa ang dalawa sa ginagawa nila. Nakilala nito ni Zuan at ito pala si Lin Wei, at tinatanong nito ni Zuan ano daw ibig sabihin ng mga nakikita niya. At magpinsan daw sila pero nagagawa daw nila ang mga ganitong bagay. Sabi naman ni Lin Wei at tumayo anong ganong bagay ika nito kay Zuan. Biglang hinablot ni Lin Wei ang kasuotan ni Zuan at linya nga daw niya yan. At bakit daw nandito ito sa family house nila at gustong pagsamantalahan ang pinsan niya na si Lin Mylan. Walang magawa at masabi si Zuan sa pagbabaliktad ng sitwasyon at na-shock pa ito. Habang nagsisiga pa ito natulungan daw siya at nahuli daw niya itong Meniokis na ito. At wala naman magawa si Zuan kundi mahinahon nito na sasabi ang pangalan lang ni Lin Wei. At punong-puno na ito nagpagkakakaba at takot nito na rin. Sinabihan pa si Zuan na wag na daw itong maglaban at harapin daw nito ang ginawa niya wala naman nang nagiging reaksyon si Zuan sa mga nangyayari at super shocked nga ito. Nasa labas na nga sila at dumating na si Lin Beihua sa kanila at di pa makasalita si Zuan at sinabi ni Lin Wei na makinig daw itong si Lin Beihua sa explanation niya. Kaya nga sama ng tingin nito kay Zuan at sa naririnig nga nito kanina. Lumapit si Lin Beihua dito at gusto pang magsalita ni Zuan pero inatake ito nang di pa nakakasalita. At sinabi pa ni Lin Beihua wala na dapat itong e-expalan pa. At sabi ni Lin Beihua sa kawawang si Zuan at nagre-ready pa ng aatake na kahit ito pa raw. Ang fiancé ni Mylan pero di man lang daw hinintay ni Zuan ang matapos ang kasal nila bago may gawin ito sa pinsan niya. At nasasabi pa rin ng kawawang si Zuan na wala nga daw, at totoo naman wala itong ginawa. Dito na nga nagsimula ang lahat na nawala ng cultivation nito dahil sa atake ni Lin Beihua. Kaya mula nun mas lumalala pa ang sitwasyon nito na wala na nga ito ng cultivation. Braso at malala pa nito ang kanyang mahal na nakipagsabuatan. At naging miserable ang buhay nito at nagtamasa ito ng iba't ibang pangungutya sa lahat kahit sa loob ng pamilya niya. Kaya nawala na din ito ng gana sa lahat kaya umiinom na lang ito. Pinahinto na ng ating bida ang kwento na nito at nakita na at nalaman na nito ang dapat nitong malaman at salamat daw. At sobrang umapaw na ang galit ng ating bida sa mga narinig nito. Abangan tuluyan ang galit ng ating bida hindi lang sa Lin family kundi sa mga patay gutom nitong pamilya na wala daw ginawang hakbang kundi pinagkaisahan pa si Zuan. At sinimulan nga nito sa head elders ang paghihiganti ng ating bida. Aabangan pa natin kung magagawa ba ng ating bida na matalo itong head elder sa kabila rin ng layo ng kanilang cultivation na level, kaya naman. Gusto mo pang malaman ang mga susunod na kwento maaari kang mag-like, comments at palambing na rin nag-subscribe at dapat naka-bell all para updated sa mga darating pa na uploads natin. Muli maraming salamat sa suportang tunay.